Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Meron tayong update regarding sa ating minomonitor na unang bagyo ngayong buwan ng Agosto. Ito po ay si Tropical Depression Fabian as of 5 p.m. araw ng Biyernes. Huli pong namataan itong si Tropical Depression Fabian kaninang alas 3 ng hapon sa layong 245 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito po ay nabuo kaninang alas 8 ng umaga. May taglay na hangin na 45 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna at may pabugso hanggang 55 kilometers per hour. So relatively mahinang bagyo po ito. Ito ay mabagal din na kumikilos at 15 kilometers per hour west-northwest. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, walang direktang epekto yung kaulapan at maliit lamang itong si Bagyong Fabian kaya walang naapektuhan sa alinmang panig ng ating bansa. Yung mga pag-ulan po natin ay dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon and please take note, hindi po ito pinalalakas nitong si Bagyong Fabian. Aasahan po natin overnight, simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, ang mataas na tsansa pa rin ng pag-ulan dito sa may Quezon Province, Bicol Region, Mimaropa, malaking bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, and Northern Mindanao. So make sure na meron pa rin dalang payong kung lalabas po ng bahay, meron din kalat-kalat na ulan and thunderstorms. At ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila and the rest of Mindanao, meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal po ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, yung isa pa nating minomonitor po na bagyo sa labas naman ng PAR natin, nasa may northern portion na po ng Guam sa may Pacific Ocean, tropical storm with international name na Podul. And as of 4 or 3 in the morning ay nasa higit 2,400 kilometers po ito, silangan ng extreme northern Luzon. Mas malakas po siya, no? Tropical storm category with 75 kilometers per hour maximum sustained winds and gustiness up to 90 kilometers per hour. At sa ngayon po, dahil malayo at maliit din itong si Bagyong Podul, hindi po ito nakakaapekto sa ngayon sa malaking bahagi ng ating bansa. Base naman po sa latest track ng Pag-asa regarding dito kay Bagyong Fabian, inaasahan nga nakikilos ito ng mabagal pero posible na rin itong lumabas ng ating PAR pagsapit po mamayang gabi at patungo na dito sa may ilang bahagi po ng West Philippine Sea. And at the same time, within the next 12 hours, hihina pa ito bilang isang low pressure area dahil dun sa tinatawag na malakas na wind shear or pagkakaiba po ng hangin sa itaas at ibabang bahagi po ng ating atmosphere. Kaya nasisira yung sirkulasyon po ng bagyo despite the fact na mainit ang karagatan po ng West Philippine Sea. At kung mapapansin po natin, tinuulit natin, maliit po na bagyo itong si Bagyong Fabian, kaya po hindi nakakaapekto directly yung hangin at yung ulan na nanggagaling dito sa bagyo. Wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. Regarding naman po dito kay Bagyong Podul, ito po yung pinakaunang official track ng Pag-asa regarding sa nabanggit na bagyo. No? So generally, ang pagkilos po ng bagyo, west-northwest over this weekend. At kung mapapansin po natin, simula ngayon hanggang sa Sunday, ay unti-unting lalakas po ito, no? Possibly as a severe tropical storm by tomorrow and by Sunday, possible po as a typhoon or malakas na bagyo. Posible naman itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility Sunday evening or Monday early morning. At kung sakasakali po na nasa loob ito ng PAR, ay papangalanan natin ito na Goryo o yung magiging pang-dalawang bagyo, ikalawang bagyo for the month of August. Pagpasok naman po niya ng PAR, mananatili pa rin itong bagyo over the northern portion of Philippine Sea as a severe tropical storm. So maliit lamang yung tsansa na magiging super typhoon pa po ito or napakalakas na bagyo. At kung mapapansin din natin sa ating latest track, napakaliit lamang ng tsansa na ito tatama pa sa ating kalupaan. If ever man po, dito pa rin yan sa may extreme northern Luzon, sa may lalawigan ng Batanes. And possibly, during that time po, ay makakaranas ng malakas na hangin at mga pag-ulan, yung outer rain bands na tinatawag natin, nitong si Bagyong tatawagin po natin na Goryo, pagsapit ng Tuesday and Wednesday. And by Wednesday, lalabas ito ng PAR somewhere dito po sa may area ng Northern Taiwan and Okinawa, Japan. Patuloy pa rin magantabay, possible pa mababago yung track natin regarding sa nasabing bagyo. Para naman sa lagay ng ating panahon, over this weekend, bukas, Sabado, August 9, asahan pa rin yung mga pag-ulan in some areas of southern Luzon dahil pa rin sa umiiral na habagat or southwest monsoon. Again, hindi po ito bagyo ang dahilan. Sa may Bicol Region, Quezon Province, malaking bahagi ng Mimaropa, and even portions of Batangas, asahin po sa umaga pa lamang, may tsansa na ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan. So make sure na meron daladalang payong kung lalabas po ng bahay. Some areas din sa may eastern side, itong Aurora and Cagayan Valley, may tsansa rin po ng mga pag-ulan sa umaga pa lamang. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin sa umaga hanggang sa tanghali at mataas mo di ang tsansa ng mga pulu-punong pag-ulan at pagkidlat pagkulog pagsapit po ng hapon hanggang gabi.
Sa Metro Manila, ang temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Mas mainit sa may Tuguegarao City hanggang 33 degrees, habang sa Baguio naman 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa may northern portion ng Palawan, kabilang Calamian Islands and Coron, asahan po natin na magiging maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan hanggang bukas ng umaga. Ganyan din sa malaking bahagi po ng Western Visayas, magdala po ng payong kung lalabas ng bahay dahil po yan sa habagat. The rest of Palawan plus the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy sky, so mas mababawasan na po yung mga pag-ulan kumpara ngayong araw at may tsansa lamang po ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog sa hapon. Sa Puerto Princesa at malaking bahagi ng Visayas, posible pa ring uminit hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, kung nagkaroon ng malalakas na mga pag-ulan ngayong araw at kahapon, asahan po mababawasan yung mga pag-ulan natin bukas araw ng Sabado. So ideal po yung pamamasyal sa ating mga turista and possible din po tayong maglaba at magsampay ng ating mga damit po over this weekend for the entire Mindanao. Ngayon pa man, possible pa rin po na magkaroon ng makulimlim na panahon at mga kaulapan na sasamahan ng mga thunderstorms na saglit lamang po pagsapit ng hapon hanggang gabi, lalo na sa mga bulubundukin na lugar ng Northern Mindanao, Soc-Sargen, and Davao Region. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posible pa rin umakyat sa hanggang 33 degrees Celsius. Sa ngayon po and over this weekend, wala tayong inaasahang gale warning or babala sa mga delikadong alon po. No? In general naman, kung dito sa may Pacific Ocean, dito sa may Visayas and Mindanao, aasahan po natin yung banayad na hanggang katamtaman na taas sa mga pag-alon. Nasa 0.5 to 1 meter po yan and possible tumataas ng konti kapag meron tayong mga thunderstorm. Dito naman sa may bandang West Philippine Sea and extreme northern Luzon, dahil pa rin sa mahinang habagat, possible pa rin po yung hanggang 2 metrong taas sa mga pag-alon, lalo na kapag malalakas ang mga pag-ulan. So make sure pa rin po na protected and stay safe yung ating mga kababayan na nangingisda doon. Para naman sa ating 3-day weather outlook, pagsapit po ng linggo, generally, ang malaking bahagi ng bansa nakakaranas pa rin ng mahinang habagat. So slightly magkakaroon ng monsoon break at some point maraming lugar po magkakaroon ng maaraw na panahon, maliban na lamang sa may western portion of Mindanao. Then pagsapit ng Monday and Tuesday, malaking bahagi ng Visayas, Mindanao and Southern Luzon na magkakaroon po ng maulap na kalangitan, epekto pa rin yan ng southwest monsoon or mahinang habagat. Asahan po natin dito sa Metro Manila sa susunod na 3 araw, steady lamang po yung magiging weather natin. No? Partly cloudy to cloudy skies, similar for other areas in Central Luzon and Calabarzon. Sa may Northern Luzon, asahan pa rin, kagaya dito sa may Baguio City, generally magiging maaraw naman po sa umaga hanggang sa tanghali at sasamahan pa rin yan ng may kainitang panahon, lalo na sa mga kapatagan ng Northern Luzon at meron din mga tsansa ng mga pulupulong pag-ulan lamang at pagkidlat pagkulog. At sa bandang Bicol, pagsapit po ng Tuesday, aasahan yung mas mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Ganyan din sa lalawigan po ng Palawan, Monday and Tuesday magiging maulan po. So make sure na meron tayong daladalang payong po no, na pananggalang po sa malakas na mga pag-ulan. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, inuulit natin no, by Sunday, malaking bahagi ng Visayas sa magkakaroon ng fair weather conditions, partly cloudy to cloudy skies. Pero yung habagat po magdadala ng maulang panahon, may chance rin ng mga light to moderate rains and thunderstorms po, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa madaling araw po yan. Pero yung nature po ng habagat natin, dahil hindi po siya enhanced or pinalakas, scattered rains or kalat-kalat, mga on and off rains po yan. Gayon pa man, mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa sakaling magpatuloy ang malalakas na mga pag-uulan. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, sa may western portions po, no, sa may Zamboanga Peninsula, pinakamadalas ang mga pag-ulan, gayon din sa may Tawi-Tawi and Basilan and some portions of Soc-Sargen. Kaya mag-ingat pa rin po sa banta ng baha and landslides sa mga nabanggit natin na lugar mula Sunday hanggang Tuesday po yan. Habang natitirang bahagi ng Mindanao, bagamat fair weather conditions sa umaga hanggang tanghali, mataas muli ang tsansa ng mga pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog pagsapit po ng hapon hanggang gabi. Ang ating sunset ay 6:22 ng gabi at ang sunrise bukas ay 5:41 ng umaga. Ang ating high tide bukas 9:24 po sa may Manila Bay at 1.4 meters, habang ang low tide naman nasa around 3 centimeters lamang below sea level at 6:08 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareha na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa magandang solusyon.